Anong pangalan mo nga? Jamaica po. Jamaica. So ikaw na yung nagtayo na nanay sa mga kapatid mo? Ano po? Simula po nung nag-alis po si mama. Ba't di mo binuksan yung isang lata? Para po mamayang gabi pa po. Isip ko na lang po na baka po solution po yung pabigti na lang po para masistance po yung pamilya po. Humingi siya ng na gusto na niyang gumib up sa buhay niya. Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Ito po ay patungkol doon po sa OFW po dyan sa Saudi na gusto nang magpakamatay dahil sa sobrang hirap ng kanyang buhay. Yung kanyang pamilya, iniwanan niya sa Pilipinas, merong 6 na anak, hiwalay sa asawa, sira-sira yung bahay. At alam niyo po ba, na dahil sa hirap at sa kagustuhang magkaroon ng pera, gustong magpakamatay para makaklaim daw po, mga katugang makalingap. Nakakaawa po ang kalagayan. So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, magpapaalala po muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos pakisama rin po yung ating Facebook page, yung Julay Paunil 2.0. Pakifollow rin po yun, saka pakilike. Maraming salamat po sa inyo. At isama rin po natin si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, at saka po si Japper Sniper. Pakisuportahan din po sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa OFW sa Saudi, na kung saan ay hirap na hirap. Bagamat bago pa lang po siya doon, mga katugang makalingap, halos 3 weeks pa lang po siya. Kaso nga lang, mukhang hirap po yung kalagayan. Bagamat tayo naman po hindi nagtataka, dahil kapag ka po tayo ay namasukan bilang kasambahay, tsempo-tsempo po yan ng magiging amo. Yung iba po, nakakahanap naman ng maayos na amo, mabait. Kaso nga lang po, sa madalas na pagkakataon, lalong-lalo na po sa mga bandang Middle East, medyo po mahirap makahanap ng ganong kabait, mga katugang makalingap. Ito na nga po, si Ate Julie, na nagtatrabaho po sa Saudi, malaki po ang problema. At siya po ay namumroblema sa kalagayan po ng kanyang pamilya. Ngayon, puntahan po muna natin yung patungkol po sa kanyang mga anak. Dahil ito po ay inilapit po kay Kalingap Alvin, isa po sa Kalingap charity vloggers po ng Team Kalingap. At ito po ay pinuntahan. Tingnan po muna natin yung kalagayan po ng mga magkakapatid. Dahil yung kanilang bahay po ay talagang sirang-sira. Ito po yon. Pamilya ng OFW na humingi sa atin ng tulong. Hiningi niya po ng tulong yung pamilya niya kasi may problema po sa trabaho niya. Ito daw po yung bahay, mga kalingap. Ito po yung bahay na ni Ate Julie nung OFW po. Grabe yung bahay. Tao po. Ito po yung bahay, ano lang. Ay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Yan, ikaw yung anak ni Ate Julie? Si mama mo yung nasa Abroad. Nasa abroad. Humingi siya ng tulong sa amin para puntahan kayo. So, kayo yung mga anak. Oh, grabe. Dito kayo ito yung bahay nyo? Tapos po kapag umuulan po, doon po kami sa kapitbahay namin po natuloy. Medyo nagagamit pa ninyo ito? Sirang-sira na. Sirang-sira na, mga kalingap. Ilang kayong magkakapatid dito? 6 po. 6? Asan yung iba? Nasa labas po. Nasa labas? Tawagin daw natin. Tawagin mo to, yung kapatid mo to. Kumusta na? Medyo okay po na hindi. Medyo okay na hindi? Bakit? Kasi po arag po kayo na ang buhay mi. Kasi ganito yung sitwasyon. Sobrang sira na. Ilang taon ka na ba? 14 pa lang po sa October. 14 ka pa lang sa October. Anong pangalan mo nga? Jamaica po. Jamaica.
So ikaw na yung nagtayo na nanay sa mga kapatid mo. Ano po. Simula po nung nag-alis po si mama. Kailan pa umalis si mama mo? Magtatatlong linggo pa lang po. 3 linggo. So ganito yung iniwan ni mama mo. Ano po. So ikaw yung mag-aalaga daw. May mga kalingap, may ano pa. May baby pa. Nakakapagpadala si mama mo? Hindi pa po. Medyo may ano po. Medyo maisog po ang amo. Saka natulong linggo pa man lang po si mama. Paano kayo nabubuhay? Minsan po nakikikain po kami dyan sa kapitbahay po namin. Tapos po, minsan naman po nakuha kami kina Kuya G po, nadipiyang ko. Kasi nagatas pa po ito eh. Nagatas pa siya. Anong gatas niya? Pero brand po. Bear Brand? So ilang ano na siya? Ilang taon na siya? Isa pa lang po. 1 year old, tapos kailangan ang gatas niya pang ano talaga. Kasi baka maging malnourished siya kapag ganun. Kumakain na din siya, no? Ano po. Kapag kain naman siya. So ito pa yung mga inaalagaan mo. Ayun po. So buti naman nakakakain kayo. Di pa nga po kami nakain. Di pa kayo nakain ngayon? Minsan po naturog po kami, may laman po at tulak. Kasi po mahidap talaga po ang buhay. Wala talaga kayo ngayon na ano? Grabe mga kalingap. So ano pa yung mga ano? Ano pa yung mga kulang ninyo? Anong pang mga pangangailangan nyo dito? Sumi po sang makahingi po ng tulong na mabigyan po kami ng higaan, kumot po sa kaunan, saka po mga damit po namin. Kasi po yung mga damit po namin nabasa po ng nung ulan nung nagbagyo po. So ayun po, iyan po si Jamaica, yung panganay, halos magfo 14 years old pa lang po. Pero makikita natin, medyo matured na po siya. Dahil wala pong inaasahan yung mga kapatid niya. Kaya sa ngayon, parang siya po ang tumatayong nanay po sa mga magkakapatid. At nakakaawa po yung kanilang kalagayan. Biro po natin yung kanilang pagkain, nangungutang-utang na lang po dun sa malapit na tindahan. Tapos marami na raw po silang utang. At ang nakakaawa po dito, nung pinasyalan po yun ni Kalingap Alvin, alas 3 na po ng hapon. At hindi pa po kumakain mula nung umaga. Ayan, hindi pa pala nakain. Nag-almusal na kayo? Hindi pa po. Anong oras na ngayon? Mga kalingap, ano na po? Hindi pa kayo, wala kayong almusal mula kanina. Lang nga po ako ng malunggay po. Malunggay? Naglaga ka ng malunggay? Opo. Nasaan yung malunggay? Nandun po, nasa may kawali po. Tingnan daw natin. Kanin? Wala kayong kanin? Ano po? Ito po. Ay, wala. Ubus na po. Ubus na. Ubus na yung ano. Wala kayo, di kayo nagkakanin? Hindi po. Bakit wala pambili? Opo. Nakakasupog man na po para ko apo kay Kajita. Nakakahiya na. Opo, kasi po madami man na pong utang. Madami na kayong utang? Opo. Hindi pa man po napadala. Wala pala talaga kayong pagkain pa ngayon. Dito kayo nagluluto. So kailangan ayan mga kalingap. Wala pa po silang kain, almusalan. Alas 3 na po. Nasa alas 3 na din ng hapon. Wala silang almusalan, wala silang tanghalian. At nakakawa po yung sitwasyon ni ate. Kaya ang ginawa po ni Alvin, nagpasaing po sa malapit doon sa lugar at bumili po ng dilata. At ito po ang nakakaawa. Dahil po sa sobrang pagtitipid, yung 2 dilata, isa lang po muna yung binuksan. Dahil yung isa daw po, mamaya pang gabi. Yan po mga kalingap, may dala kaming nagpaluto kami. Kanin po ito, tapos ayan, ang ulam na lang po ay mga dilata na lang po. Pakainin po natin muna sila kasi hindi pa sila na-almusal, alas 4. May dala kaming kanin, nagpaluto kami. Makakakain na kayo? Nasaan kayo makain? Dito na lang? Grabe mga kalingap, wala silang Salamat po. Okay. Makain na kayo, Toy. Dami nang inaalagaan mo. Ate Jamaica. Nasaan na yung ulam? Sige. Yan po si Jamaica. Siya yung nag-aalaga sa mga kapatid niya. 1 year old pa lang ito. Anong pangalan niya? MJ po. MJ? Babae po. Kayo lang 2 babae, ano? Tapos nang hiram muna sila ng plato.
para makakain. So ibig sabihin, yan unang-una yung kakain ano, mula pa kanina, wala pang almusal ano, tanghalian. So ngayon po mga 3:30 na po kain nila. At nagpaluto tayo ng kanin tsaka ulam. Mahirap po dito makahanap ng ano, mga karinderya. At least makakain na sila, mga kalingap. Halika na Toy, kain ka na. Yan na muna po at wala kaming nakuhang karinderya dito kaya wala po ulam na mahanap. Hipan mo muna, mainit yan. Malakas man na din pala siyang kumain, ano? Okay. Ang importante may pagkain kayo. So pagbalik namin, ano nga yung hinihingi nyo sa amin? Yung ano? Mga kumot, ganyan. Tapos po, higaan po, tapos po, damit sana po namin. Damit, Tapos po, wala na pagkain kayong po damit. namin. Pagkain. Ayan, ubos na. Oh. Ito ate, may ano pa oh. May isa pang lata. Ba't di mo binuksan yung isang lata? Para po mamayang gabi pa po. Mamayang gabi. Grabe mga kalingap po. Inano niya po para meron silang ano. Dalawa po ang binili ko. Pinagkasya niya yung isa para mamayang gabi. So talagang nakakaawa mga katugang, ito pong kalagayan talaga ng pamilya na ito. Ngayon, baka isipin naman po ng ilang viewers natin, bakit dilata yung ipinakain? Alam niyo po kasi mga katugang mga kalingap, yung lugar po ay malayo po sa mga bilihan. So syempre, kailangan na po, gutom na po yung mga magkakapatid, kailangan na pong mapakain. So dilata po ang pinakamadali, ano mga katugang mga kalingap. At napanood po natin, masaya po sila at nakakain. Kaya masasabi po natin, parang deserving po talagang tulungan itong pamilya na ito. Una, walang maayos na tirahan, butas-butas. Doon po sila sa kapitbahay nakikitulog. Tapos walang-wala po talaga sila. Yung pambili ng ulam, wala po. Kaya nga po nag-abroad yung kanyang nanay para magkaroon po ng konting pera na panggastos. Kaso nga lang po, bagong-bago pa lang po. Tapos gustong mag-advance, hindi naman po nabigyan. Kaya lalo po siyang namroblema. Ngayon po, puntahan po muna natin sandali. Nung nakausap po ni Kalingap Alvin, yung OFW po mismo sa bandang Saudi, si Ate Julie. Ito po yung kanilang naging usapan. 3 weeks pa lang po ako dito. Parang sobrang na-stress na po ako sa problema ko sa pamilya ko sa Pinas. Kasi po may 6 na anak po ako. May baby po ako. Sa taon may 6 na buwan. Tapos po, mahirap lang po talaga kami doon. Nabubuhay lang po kami sa lugar. Utang na lang po ng utang. Tapos napunta po po dito. Malaking bahay po. 3rd floor. Saan po ang kwarto. Ito ang CR. 2 ang salas. Eh, minsan po sa sobrang stress ko po. Kasi hindi po ako magkalik po mga bahay. Eh, minsan naisip ko na lang po na baka po solusyon po yung pabigti na lang po ako para masistance po yung pamilya po. Kasi naghalo-halo na din po yung sipon ko na. Opo. Ano po, magpapasukan. Walang mga gamit yung anak ko. Wala kami timbahay po namin. Talagang patutali sira po talaga na. Kalis, tapal nga lang po yung bubong nun. Papaguan pa lang po kasi ako. 3 weeks pa lang po ako. 3 weeks. Opo. Ano po, so sa sobrang stress na po kasi priority ko po talaga pamilya ko. Yung maisipin po yung problema po sa amin, parang ganyan po nagkadalo-halo na po. So ayun po. So doon po sa pananalita, parang hirap po talaga siya. Yung kanyang kalagayan ay mukhang alanganin mga katugang mga kalingap. Kaya para sa atin, kailangan mag-decide po siya kung dapat magtuloy or hindi. Dahil kung ang kanyang kalagayan ay medyo alanganin, mas maganda habang maaga pa, pwede na siyang umuwi siguro. Bagamat syempre meron pong mga babayaran po yan. Malaki po yung gastos niyan doon sa agency, tapos yung sa visa niyan, so baka pabayaran po yan. Although meron naman po tayong sangay sa gobyerno na po pwedeng makatulong, kaso nga lang po minsan hindi po ganun kadali.
So kailangan po mag-isip po si Ate Julie kung dapat po bang magtuloy pa siya doon sa Saudi o dapat na siyang umuwi. Yung makaisip po kasi ng pagpapakamatay, medyo po alanganin yun mga katugang makalingap. Talagang iba yun kasi anytime kapag ka po sinumpong, baka nga gawin yun. Kaya dapat meron po siyang madalas na nakakausap para kahit pa paano nakakapagbigay po ng advice. At siguro naman, ngayong tinutulungan na po yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas, baka sakaling magliwanag po yung kanyang isipan. Ngayon, puntahan po natin yung kanyang classmate. Dahil ito po ang naglapit po kay Kalingap Alvin. Alamin po natin, ano nga ba ang kanyang alam patungkol po dito kay Ate Julie at saka dito po sa pamilyang tinutulungan po ng Team Kalingap. Ate Reyna, ano po yung nangyari sa nanay nila na nag-abroad? Hindi ko kasi alam na na ganito din yung sitwasyon niya. Dati na kasi siyang humihingi sa akin din ng kunti lang daw na tulong man lang sana. Yun nga lang, kaso nga lang hindi ko yun maibigay talaga na lalo na sa financially baga. Sinabi ko na ilalapit ko sila sa sa Kalingap kasi nga alam ko na mga sila tumutulong sila sa mga mahihirap na mga ganito na nangangailangan talaga, deserve nilang tulungan. Kaya yun, nakita ko talagang para sa akin deserve talaga silang tulungan. Yung nanay nila po, bakit Yung nanay nila sa abroad, hindi pa talaga totally na stable yun kasi magti 3 weeks pa lang siya doon. Ang umiiyak siya sa akin kagabi na ko siya, naka-video call ko siya. Humingi siya ng na gusto na niyang gumib up sa buhay niya. Yun yung sabi niya sa akin kasi nga daw ang inaano niya, magkakapera daw siya doon kapag yung alam mo yung yung magbibikti daw. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko naman, wag mong gawin yun kasi mas kailangan ka ng mga bata kaysa sa ganun na makukuha nilang assistant para sa alam mo, namatay siya doon. Pero namatay siya doon, yun, may makukuha siya sa tulad ng sa OWA, mga ganun ba Para sa mga bata. para sa mga bata. Tapos para matapos na rin daw yung niya, yung paghihirap niya, yung nararamdaman niya mula noon na nagkaroon siya ng problema ng mga ganito ba. Tapos iniwan pa niya yung mga anak niya dito na mag-isa, nakasama ito si Jamaica nga lang yung inaasahan niya. Yun. So yun po mga Kalingap, maliwanag po yung sinabi nung classmate po ni Julie. Nagbabalak po siyang magpakamatay, ang iniisip niya baka sakaling magkaroon po ng benepisyo. Alam naman po natin, sa OWA, lalong-lalo na po kapag legal po yung ating pag-alis, pagpunta po sa ibang bansa, kapag po mayroong nangyaring hindi maganda, po pwede po makakuha ng konting pera. Pero para sa atin po, maling-mali po yun. Yung konting pera na yon, mauubos din yon. At kapag naubos na yon, kung wala na po yung OFW na yan at nagpakamatay na, lalong wala na. At hindi lang po yun, may impyerno pa siya, mga katugang makalingap. Kaya para sa atin po, kailangang medyo maging panatag po muna siya dahil bago pa lang naman siya doon sa Saudi. Ang isipin niya ngayon, yung kanyang mga anak, tinutulungan na po ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kalingap Alvin. At siguro naman, alam naman po natin na kapag po yan ay natutulungan na ng Team Kalingap, hindi na po yan pinapabayaan. Marami pong susuporta. At alam din po natin, yung ating mga viewers, sigurado tayo, marami rin pong tutulong dito po sa pamilya na ito na sinasabi nga natin, talagang deserving. Talagang nakakaawa po talaga itong pamilya nila. Actually po kanina, nung pinanood ko, medyo talagang nakaramdam din po ako ng awa. Kaya siguro, sabi ko sa misis ko, i-check mo nga ako yung GCash. Kung meron pang laman, padalhan po natin ng konti. At least pangkapangkain man lang po nung pamilya. Dahil nakakaawa naman kapag po nalilipasan ng gutom. Kanina ko lang po kasi ito na napanood mga katugang makalingap. Bagamat nung isang araw, doon po sa live stream namin, meron na pong nagko-comment na gawang ko raw po ng reaction video, yung patungkol nga po dito. Tapos meron din po nag-message sa atin, nagre-request, nagawan daw po natin ng reaction video. Kaya ito na po yon, ginawan na po natin ng reaction video, yung patungkol po sa isang OFW po sa Saudi na gusto nang magpakamatay dahil sa hirap ng buhay. So yan lang po muna mga katugang makalingap ang ating reaction video sa ngayon. Doon po sa mga gustong tumulong, kontakin lang po natin si Alvin Caceres o kaya si Kalingap Alvin, yung kanyang YouTube channel, para matulungan naman po itong pamilya po ni na Ate Julie, yung kanyang panganay na anak na si Jamaica, sa kanilang mga pangangailangan. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon, bago po tayo tuloy magtapos, meron lang po muna tayong isa shout out.
Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung aking mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. At ganoon na rin po sa ating mga viewers, yung masugid na taga-subaybay po ni Kuya July, yung mga nanonood po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, yung July Paunil 2.0. Maraming salamat po, lalo-lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads, nagla-like at saka po nag-share ng ating mga videos. At kung inyo pong nagustuhan po ito, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. Muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!